Nagsisimula ang kwento sa boses ng isang manunulat na nagpapaliwanag kung paano, sa buong kasaysayan, maraming Amerikano ang kilala bilang matatapang, may sariling paninindigan, at mabilis sirain ang anumang bagay na itinuturing nilang banta. Pagkatapos, lumipat tayo sa isang tahimik na hapon noong 1892 sa teritoryo ng New Mexico, bago pa ito opisyal na maging isang estado. Isang babaeng nagngangalang Rosalie, isang immigrant na nagsisimulang bumuo ng bagong buhay kasama ang kanyang pamilya, ang biglang humarap sa isang bangungot. Isang grupo ng mga mandirigmang katutubo ang sumalakay sa kanilang tahanan ng walang babala. Hinikayat siya ng kanyang asawa na tumakbo at iligtas ang kanilang 3 anak. Ginawa niya ito, ngunit masyadong mabilis naganap ang trahedya. Napatay ang kanyang asawa, pinuputulan mismo ng leeg sa harap niya at ng mga bata. Ilang sandali pa, nagpatuloy sa pagpapaputok ang mga umaatake at kinuha rin ang kanyang mga anak, kabilang ang sanggol na nasa kanyang mga bisig. Nababalot ng dugo at dalamhati, tumakas si Rosalie papasok sa kagubatan at nagtago sa ilalim ng isang nabuwal na punong kahoy, yakap ang kanyang walang buhay na sanggol. Kalaunan, umalis din ang mga umaatake, hindi nila alam na siya ay nakaligtas. Sa buong pamilya niya, si Rosalie na lamang ang natirang buhay. Sa sandaling iyon, ipinakita ng mundo kung gaano kalupit ang mabuhay. Samantala, sa Fort Mahinger, nakilala natin si Kapitan Joseph Blocker, isang veteranong opisyal ng hukbong katihan ng US na gumugol ng maraming dekada sa paghuli ng mga katutubo at pakikipaglaban sa mararahas na labanan sa buong kanluran. Habang papalapit ang kanyang pagreretiro, nakatanggap siya ng isang huling utos direkta mula kay Pangulong Benjamin Harrison. Kailangan niyang ihatid ang isang punong mandirigmang Cheyenne na nagngangalang Yellow Hawk, kasama ang kanyang pamilya, pabalik sa kanilang lupang ninuno sa Montana. 7 taon silang nabilanggo at ngayon ay pinapalaya na. Kasama sa grupo ang anak ni Yellow Hawk na si Black Hawk, ang asawa nitong si Elk Woman, ang kanilang batang anak na si Little Bear, at ang anak na babae ni Yellow Hawk na si Living Woman. Ipinaliwanag ni Colonel Biggs na si Joseph ang napili dahil marunong siyang magsalita ng wika, nauunawaan niya ang mga teritoryo ng mga katutubo, at alam niya ang ruta patungo sa isang lugar na tinatawag na Bear Valley sa Montana. Malubha ang sakit ni Yellow Hawk na may kanser, at ang pagbabalik sa kanyang tahanan ay nilalayong pagandahin ang imahe ng pamahalaan sa paningin ng mga katutubong bansa. 2 taon ang nakalipas, isang kakilakilabot na pangyayari na tinawag na Wounded Knee Massacre ang pumatay sa mahigit 250 na lalaking katutubo, kababaihan, at mga bata. Ang pagpapalaya na ito ay para maging mabuti ang pananaw ng publiko, hindi dahil sa awa. Tumanggi si Joseph sa simula. May sapat siyang dahilan. 16 na taon na ang nakalipas, nakipaglaban siya kay Yellow Hawk at nasaksihan ang brutal na pagkamatay ng marami sa kanyang mga kapwa-sundalo. Hanggang ngayon ay pasan niya ang malalim na galit at trauma mula sa digmaang iyon. Ngunit opisyal ang utos at nagmula mismo sa Pangulo. Kapag tumanggi siya, mawawala ang kanyang pensyon at maaari pa siyang maparusahan. Nang mapagtanto niyang wala siyang pagpipilian, naghanda si Joseph para sa paglalakbay pahilaga. Pinili niya ang mga mapagkakatiwalaang tauhan, kabilang sina Sergeant Metz, Corporal Woodson, Lieutenant Kidder, at Private Desjardins. Ibinigay ng Colonel ang mga dokumentong nagpapatunay ng pahintulot ng pamahalaan, isang bagay na malamang ay kakailanganin niya sa daan. Nang ang grupo ay ganap ng handa, armado, at nakaayos, kinunan sila ng huling larawan ng magkakasama. Nagsimula ang kanilang mahaba at hindi tiyak na paglalakbay. Mula New Mexico hanggang Montana, mahigit 2,000 metro ng hindi mahuhulaan na kagubatan ang kanilang tatahakin. Habang nagpapatuloy ang biyahe, inutusan ni Joseph si Woodson na kumpiskahin ang mga gamit ni Yellow Hawk at ng kanyang pamilya. Ikinadi na rin niya si Yellow Hawk at ang anak nitong si Black Hawk upang maiwasan ang anumang tangkang pagtakas. Matapos ang isang gabing kampo, muling nagpatuloy ang grupo kinaumagahan. Sa daan, nakita nila ang mga sunog na labi ng tahanan ni Rosalie. Mula sa palason na nakabaon sa katawan ng kanyang asawa, agad nakilala ni Joseph na mga Comanche ang mga umatake. Sa loob ng wasak na bahay, natagpuan nila si Rosalie sa isang nakakadurog na kalagayan. Ang kanyang isipan ay lunod sa matinding pagkabigla at dalamhati. Inaalagaan niya ang walang buhay na katawan ng kanyang mga anak na para bang natutulog lamang ang mga ito.
Dahan-dahan na nagawa ni Joseph na ilayo siya mula sa mga guho at dalhin sa kampo. Ngunit nang mapansin niya ang pamilya ni Yellowhawk sa malapit, muling bumalik ang kanyang trauma. Para sa kanya, ang lahat ng mga katutubo ay kahawig ng mga umaatake sa kanyang nayon. Tumanggi si Rosalie na hayaang ilibing ng mga sundalo ang kanyang pamilya. Ipinilit niyang siya mismo ang gumawa nito bilang huling pamamaalam. Tanging matapos mailabas ang lahat ng nakatagong dalamhati, sa kanya pinayagan ang iba na tumulong. Nang matapos ang paglilibing, tahimik niyang hiniling kay Joseph na ilibing siya sa tabi nila kung siya man ay mamatay sa daan. Nagpakita ng malasakit ang pamilya ni Yellowhawk sa pamamagitan ng pagpapahiram kay Rosalie ng malilinis na damit. Ngunit kalaunan noong gabing iyon, nilamon ng matinding kawalan ng pag-asa, muntik na niyang wakasan ang sariling buhay. Napigilan siya ni Joseph sa tamang oras. Kinabukasan, nagbahagi si Yellowhawk ng isang mahalagang impormasyon kay Joseph. Ang mga Comanche ay dapat nakatira lamang sa kanilang reserbasyon sa Oklahoma, ngunit marami pa rin ang gumagala at maaaring maging lubhang mapanganib. Bilang isang punong mandirigmang Cheyenne, alam niya mismo kung gaano sila kalupit. Inialok niya ang kanyang tulong sakaling magkaroon ng isa pang pag-atake, ngunit tumanggi si Joseph na tanggalin ang kanyang pusas. Nagpatuloy ang grupo sa malalawak na kapatagan at mga burol. Pagkatapos, bigla na lamang umalangaw-ngaw ang putok ng baril mula sa malayo, at tinamaan si Desjardins. Sumugod ang mga mandirigmang Comanche mula sa magkabilang panig at pinalibutan sila. Isang mabangis na labanan ang sumiklab. Si Yellowhawk at Blackhawk, na nakagapos pa rin, ay nakahanap ng paraan upang lumaban kasama ng mga sundalo. Nagawa ng grupo na itaboy ang mga umaatake, ngunit napakalaki ng kapalit. Hindi na nakaligtas si Desjardins sa kanyang sugat, at si Woodson ay malubhang nasugatan. Tumakas ang natitirang mga Comanche. Lubos na napuno ng galit at dalamhati, pinaputok ni Rosalie ang baril niya sa isa sa mga patay na umaatake, na inaalala ang lahat ng nawala sa kanya. Mahigpit na kumakapit sa buhay si Woodson, at inaalagaan siya ni Rosalie habang dinadala ng grupo ang katawan ni Desjardins upang ilibing sa kalaunan. Nang makita ang kanilang kagustuhang lumaban kasama ng grupo, tuluyan nang inalis ni Joseph ang posas kina Yellowhawk at Blackhawk. Maliwanag niyang sinabi na kung sila ay lalaban-laban sa kanila, hindi siya mag-aatubiling patayin sila. Habang naglalakbay, tahimik na nag-uusap sina Joseph at Rosalie tungkol sa pananampalataya at kaligtasan, isang bagay na parehong lubos nilang kailangan sa paglalakbay na puno ng kamatayan at panganib. Lalong naging mabagsik ang daan. Mga bundok, lambak, ilog, at mahahabang patag na walang tao ang sumubok sa kanilang tibay. Sa huli, nagkampo sila sa disyerto. Sa gabi, habang nagpapalitan sa pagbabantay sa grupo, nagmuni-muni si Metz tungkol sa kanyang panahon bilang sundalo. Kahit matapos ang walang bilang na labanan, inamin niya na hindi kailanman napapadali ang pagkawala ng mga kasama sa digmaan. Mabigat sa kanya ang kamatayan ni Desjardins. Kinabukasan, nakatuklas ang grupo ng nakakalungkot na balita. Ang tatlong mandirigmang Comanche na nakatakas sa nakaraang atake ay patay na. Maliwanag na sina Yellowhawk at Blackhawk ang naghabol sa kanila sa gabi at tinapos ang laban na sinimulan nito. Sa ganitong paraan, mukhang wala nang natitirang Comanche na gumagala sa lugar, dahil karamihan ay dapat nakulong sa kanilang mga reserbasyon. Nagpatuloy ang paglalakbay ng mahabang milya hanggang sa wakas ay narating nila ang Fort Windsor sa Colorado. Doon, tuluyan nilang inilibing si Desjardins. Pagdating ng gabi, naghapunan sina Joseph, Colonel Ross, ang kanyang asawa, at si Rosalie. Habang kumakain, hinikayat ni Joseph si Rosalie na manatili sa lugar na mas ligtas, ngunit tumanggi siya. Pinili niyang ipagpatuloy ang paglalakbay kasama ang grupo, ayaw niyang iwan ang mga taong tumulong sa kanya na makaligtas hanggang dito. Bago sila umalis, hiniling ni Colonel Ross kay Joseph na isama ang isa pang bilanggo. Ang lalaki ay si Captain Tolan, isang sundalo na nahatulan ng kamatayan dahil sa pagpatay sa mga katutubong pamilya sa labas ng laban. Agad na pumayag si Joseph, dahil ang kanilang ruta patungong Montana ay dumadaan malapit sa kuta kung saan ihahatid si Tolan. Itinalaga rin ni Ross ang dalawang bagong sundalo na sasama sa paglalakbay, papalit kina Desjardins, na nailibing na, at Woodson, na kailangan manatili sa kuta upang gumaling. Hindi nagtagal matapos ipagpatuloy ang paglalakbay,
hinarap ng grupo ang isa pang banta. Habang naglilinis ng mga pinggan sa tabi ng ilog, biglang dinukot sina Rosalie, Elk Woman, at Living Woman ng isang grupo ng lalaki. Nakaligtas si Little Bear at ipinaalam sa iba ang nangyari. Agad na tinutunton nina Joseph at ng iba ang kuta ng mga kidnapper. Nang dumating ang tamang sandali, iginiit ni Yellowhawk na siya ang mamumuno sa pagliligtas. Determinado na protektahan ang kanyang pamilya, inilunsad ng grupo ang mabilis na atake. Natalo ang mga kidnapper, at napalaya ang mga bihag. Ngunit ang tagumpay ay may kapalit na pagkawala. Isa sa mga sundalo ni Joseph ang namatay sa pagliligtas, at inilibing siya ng grupo kinabukasan. Matapos lumipas ang panganib, ang katotohanan tungkol sa nangyari ay naging mas masakit. Hindi lamang pagdukot ang ginawa ng mga umaatake sa mga babae. Inabuso nila si Rosalie at ang pamilya ni Yellowhawk, na nag-iwan ng malalalim na sugat sa damdamin. Lalong bumibigat sa mahina at sugatang kalagayan ni Rosalie ang dinanas niyang karanasan. Samantala, sinimulan ni Captain Tolan na manipulahin si Joseph. Ipinaglaban niya na dapat siyang patawarin, pinaalala kay Joseph na pareho silang nakipaglaban sa parehong digmaan. Ipinahayag niya na hindi makatarungan ang parusahan siya dahil marami ring sundalo, kabilang si Joseph, ang pumatay ng mga katutubo, ngunit hindi natitinag si Joseph. Alam niya na ang hatol kay Tolan ay para sa mga pagpatay na ginawa sa labas ng labanan, hindi sa aksyon sa digmaan. Habang patuloy na naglalakbay ang grupo, dumating ang isang bagyo at binabaha ang kampo. Sa gabing iyon, ikanadina ni Joseph si Captain Tolan sa isang puno, iniwan siyang nakalantad sa nagyayelong bagyo, isang tahimik na paalala na ang kanyang mga krimen ay hindi malilimutan. Habang tumatagal ang gabi, sinusubukan ng grupo na magpahinga, ngunit nananatili ang tensyon. Tahimik na gumawa ng hakbang patungo sa kapayapaan si Met sa pamamagitan ng pag-alay ng tabako kay Yellowhawk, isang maliit ngunit makahulugang kilos ng paghingi ng tawad para sa lahat ng ginawa ng Amerika sa kanyang mga tao. Hindi kalayuan sa kanila, sinubukan din ni Kidder na magpakita ng kaunting kabaitan. Binigyan niya si Captain Tolan ng inumin at pansamantalang tinanggal ang kanyang posas. Ngunit ang maliit na sandali ng tiwala ay naging nakamamatay na pagkakamali. Biglang umatake si Tolan, kinuha ang armas ni Kidder, at binaril siya. Naging magulo ang kampo. Bumaril pabalik si Joseph at nasugatan si Tolan, ngunit nakatakas ang bilanggo sa dilim. Inutusan ni Joseph ang lahat na manatili sa kanilang posisyon, kumbinsidong mamamatay si Tolan dahil sa pagtagas ng kanyang dugo. Ngunit si Metz, lubos na napuno ng dalamhati at galit, ay hindi nakinig at tumakbo sa gabi upang habulin siya. Dumating ang umaga na may halo ng kapayapaan at dalamhati. Ibinigay ni Little Bear kay Yellowhawk ang isang itlog ng pugo, isang simbolikong kilos upang mapanatili ang kanyang lakas habang nagpapatuloy sila patungong Montana. Ngunit ilang hakbang lamang ang layo, natuklasan ng grupo ang dalawang walang buhay na katawan. Patay si Tolan, tulad ng inaasahan, ngunit sa tabi niya ay si Metz. Kitang-kita na ang kapalit ng paghihiganti. Napaiyak si Joseph. Sa napakaikling panahon, nawala na sa kanya ang napakaraming tapat na tauhan. Ang dapat sana'y simpleng misyon ng pag-escort ay naging isang bagay na mas malungkot at hindi mahuhulaan. Lalong lumalala ang kondisyon ni Yellowhawk habang lumalala ang kanyang karamdaman, at nanatiling malapit si Rosalie, handang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Sa paglalakbay, ipinapakita ng karanasan ang isang matinding katotohanan, maaaring maging kaaway ang isang kaalyado, at maaaring maging kaalyado ang isang kaaway. Sa digmaan at sa pakikipagsapalaran, naguguluhan ang mga linya, at wala nang kasing simpleng tapat at galit. Sa wakas, ang mga bundok sa harap ay nagbigay ng senyales na malapit na sila sa kanilang destinasyon. Sa wakas, narating na nila ang Montana. Nagmuni-muni si Joseph sa kanyang mga taon ng labanan laban sa mga tribo at sa di mabilang na buhay na nawala. Naiintindihan din ni Yellowhawk ang bigat ng pasanin na iyon. Ipinaalala niya kay Joseph na bahagi ng siklo ng buhay ang kamatayan, isang bagay na walang makakaiwas. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, unti-unting nagbago ang puso ni Joseph. Pinatawad niya si Yellowhawk at sa wakas ay nakita niya itong higit pa sa dating kaaway.
Nakita niya ito bilang isang tao na nakaranas ng parehong sugat at parehong pagkawala. Pagkatapos ng ilang araw ng paglalakbay sa mas malalim na bahagi ng Montana, narating ng grupo ang Bear Valley. Pagkatapos ng 7 mahabang taon, nakauwi na si Yellowhawk. Sa wakas, sa gitna ng kapayapaan, hininga niya ang kanyang huling hininga. Nagsagawa ang mga Cheyenne ng seremonya upang parangalan ang kanilang namatay na pinuno. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Dumating ang isang ranchero at ang kanyang mga tauhan, inaangkin na ang lupa ay kanila. Ipinilit nilang lisanin ng grupo ang lugar at iginiit pa na ilipat ang katawan ni Yellowhawk. Ipinakita ni Joseph ang opisyal na dokumento mula sa pamahalaan, ngunit tumanggi ang mga lalaki na tanggapin ito. Nakaangat ang mga baril at sumiklab muli ang marahas na labanan. Nagtapos ang labanan na patay ang 4 na ranchero. Ngunit ang tagumpay ay may pinakamataas na kapalit. Lahat ng miyembro ng pamilya ni Yellowhawk ay napatay, maliban sa pinakabata, si Little Bear. Namatay rin ang natitirang sundalo ni Joseph. Sa bigat ng dalamhati na bumabalot sa kanila, isinagawa ni na Joseph at Rosalie ang isang Cheyenne Sky Burial. Inilalagay ang bawat katawan sa isang nakataas na plataporma ng kahoy na nakaharap sa malawak na langit. Ayon sa paniniwala, tinutulungan nito ang espiritu na makabalik sa kanyang nararapat na kinaroroonan. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, gumawa si Rosalie ng isang desisyon na magbabago sa kanyang buhay. Pinili niyang ampunan si Little Bear at planong dalhin siya sa Chicago. Ang mahaba at masakit na paglalakbay ay nagbago sa kanya, at tumanggi siyang hayaang harapin ng bata ang mundo ng mag-isa. Habang lumilipas ang mga milya, unti-unting nakikita ni Rosalie si Joseph sa ibang pananaw. Hindi lamang bilang isang matigas na sundalo na sanay sa pakikipagsapalaran at pagsunod sa utos, kundi bilang isang taong may kakayahang magmahal at makiramay. Isang tao na natutunang dalhin ang tungkulin at malasakit ng sabay. Dumaraan din sa sariling pagbabago si Joseph. Sa loob ng maraming taon, tinitingnan niya ang mga katutubo bilang kaaway, hinuhubog ng digmaan at pagkawala. Ngunit matapos makasama si Yellowhawk at masaksihan ang sakit na nararamdaman ng magkabilang panig, sa wakas ay nauunawaan niya ang katotohanan. Lahat sa lupang ito ay nagdusa. Lahat ay naglibing ng mga mahal sa buhay dahil sa isang labanan na pinapalala ng galit, kay-abangan, at takot. Sa pagtatapos ng misyon, gumawa si Joseph ng tahimik na desisyon. Ang huli niyang kilos bilang sundalo ay hindi karahasan, kundi awa. Nilalabanan niya ang siklo ng pang-aapi na dati niyang pinatupad. Nang dumating ang sandali ng pamamaalam, taos-puso siyang pinasalamatan ni Rosalie. Mukhang magkakahiwalay ang kanilang mga landas, at iniabot ni Joseph sa kanya ang isang aklat tungkol kay Julius Caesar. Umaasa siya na si Little Bear, sa kabila ng mahirap na simula, ay lalaki ng may paniniwala sa sarili at nangangarap ng lampas sa mga limitasyong ipinataw sa kanya. Ngunit habang naghahanda ang tren na umalis, may naramdaman na pagbabago si Joseph. Pinapanood si Rosalie at ang bata na sumasakay, napagtanto niya na hindi pa natapos ang kanilang paglalakbay. Si Rosalie ay patuloy na may malalim na sugat sa damdamin, at kakailanganin ni Little Bear ang gabay sa mundong ginagalawan niya ngayon. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.